Happy birthday to you. Happy birthday. Good morning. Birthday nga pala ngayon ng isa sa mga best friend ko. Dahil nga birthday niya ay niyaya niya kaming lumabas. Kinakantahan nga pala namin siya dyan ng happy birthday. Pero sabi niya wag daw maingay at nakakahiya. Happy birthday! Pagkatapos nga pala namin siyang kantahan ng happy birthday ay binigay naman ng isa naming kaibigan yung float niya at yun na daw muna yung kandilang i-blow. Pagkatapos nga ay pumunta kami dito sa supermarket dahil may bibilhin daw sila. Pumili na nga pala siya dito. At nung nakahanap na nga pala kami ng tiyempo ay tinakasan na namin siya para bilhan siya namin ng cake na pang surprise sa kanya. Kaya naman iniwan niya muna yung mga bibilhin niya. Ito nga pala ang napili namin na cake sa kanya. Pagkatapos nun ay binayaran na ni Uning yung cake na napili namin. Iniwan na nga muna pala namin yung cake doon sa may binilihan namin. At pagkatapos ay bumalik na kami ni Uning sa supermarket para hanapin si Juby. Nag-usap na nga rin pala kami na kunwari hindi kami magkasama na umalis para hindi niya mahalata. At habang pabalik nga kami ay naghiwalay kami ng direksyon sa paghahanap para kunwari ay naghahanapan kaming tatlo. Pero ang ending imbis na mahanap namin si Juby ay kaming dalawa ni Uning ang laging nagkakahanapan. Kaya tawang-tawa talaga kami habang naghahanap. Pagkagaling nga pala namin sa may supermarket ay dumiretso naman kami dito sa may mga bilihan ng damit. Titingin niya daw pala si Juby ng damit niya. Sabi nga namin ni Uning siya na lang muna magbili ng regalo niya sa sarili niya. Sa sunod na lang ang regalo namin sa kanya kapag may trabaho na. Paglabas naman namin sa may bilihan ng mga damit ay dumiretso naman ako dito sa may Graceland para kunin yung cake na binili namin kanina. Pinauna ko na nga pala silang dalawa pumunta doon sa may Jollibee dahil magmimerienda daw kami bago umuwi. Nagdahilan na lang ako na pupunta sa CR para hindi mahalata yung plano namin. Andito na nga pala ako sa loob ng binilhan para i-pick up ito. Humingi na nga din pala ako dyan ng kandila para may sisindahan kami mamaya para sa birthday cake niya. Pagkatapos nga ipinakita na sa akin kung tama ba yung nakasulat at kung okay na. Okay naman na sa akin at tama naman yung nakasulat kaya pagkatapos nun ay tinalian na para madala ko na. Kinuha ko na nga ito at lumabas na. Pagkalabas ko nga ay wala pa ring chat sa akin si Uning kung nakaset up na ba yung lamesa namin at kung nakaprepare na yung binili nilang merienda namin. Kaya naman umupo muna ako dito sa upuan habang naghihintay ng chat ni Uning at tiningnan ko muna ulit yung cake habang naghihintay. At nung nagchat na nga si Uning na ready na daw ang lahat ay naglakad na ako papunta sa kanila. Nakisuyo nga lang pala ako dun sa dalawang babae na nagtanong kung birthday ko daw para pasindihan itong kandila. Sakto nga at nakatalikod sa pintuan si Juby kaya hindi niya ako mapapansin. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish mo na wish! Happy birthday! Pagkatapos ngang i-blow ni Juby yung kandila ng cake niya ay nagpictorial naman siya kasama yung cake niya. At pagkatapos ay nagsimula na kaming magmerienda. At habang nagmemerienda nga kami ay nagkikwentuhan lang din kami. Dahil halos 10 months nga din pala hindi namin nakasama si Juby. Dahil nasa barko ang trabaho niya. Kahapon pa pala siya umuwi pero ngayon pa lang kaming birthday niya nagkita. Patuloy nga lang pala kami dyan sa pagkikwentuhan habang kumakain. At kapag magkakasama nga kaming tatlo ay hindi mawawala ang tawanan. Sila pala ang tinuturing kong best friend ko dahil sila yung mga taong laging nandyan kapag kailangan. Kahit nga bihira kaming mag-chat or magkita sa personal pero kapag kailangan mo sila ay hindi ka talaga iiwan at laging nandyan para sa'yo. Sobrang saya nga pala ng puso ko dahil nabuo na naman kaming tatlo. Kahit maikli lang yung oras namin na magkakasama, ang importante ay nabuo ulit kami. Huwag na kayong magtaka kung bakit ako lagi ang nagsasalita dyan dahil madaldal talaga ako lalo na kung komportable ako sa mga taong kasama ko. Sunod na araw nga ay binantayan ko naman itong baby chesin ko habang siya ay nagsiswimming. Sige nga niyang pasikat sa akin na marunong na daw siyang lumangoy kaya naman binantayan ko na at tiningnan. Nag-improve na nga talaga dahil dati takot siyang mag-isa sa swimming pool. Tapos ngayon abot niya na yung tubig sa pambata na swimming pool. Hanggang dito na lang. Bye bye. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Maychart.